Lalo na po pag nagkaroon po tayo ng mga emergency situation kung saan iiktampwet na sabi natin iiktampwet. Meron kami po ditong proposal for men's empowerment and pulpit activities. Ito po ay para sa katitibay natin ng iglesia. Ito po ang IMUS po ay halos may kitang nasa 30 taon existido. Tama po lang, Mr. Meli, tama no? May higit ng 30 taon. Nung walis ako is 2020. 20 years ako sa labas eh. Diba? 20 years ako sa labas. So, 20, 30, more than, kulang-kulang 30. Kulang-kulang 30. Diba? So, dapat po sa panahon na ito, meron na pong mga matatanda sa loob ng pananaiglesia na nangunguna. Pero, sa kawalan po ng tinatawag, sa kawalan po ng matatanda at ng mga diakono sa loob ng iglesia, ang nangunguna po ay hindi po marangaran, hindi po siya ang nagdidesisyon sa iglesia. Ang nagdidesisyon po sa iglesia ay ang buong iglesia sa pamumuno ng mga kalalakihan, guidance po ng mga marangaran. So, ibig po sabihin, lahat po ng kalalakihan, meron pong bahagi sa paglago at pagdidesisyon na may kinalaman po sa harap ng iglesia. No? Tapos, pangalawa, ang women have no authority to teach, but they concern to hear. So, yung po mga kababihan, alam po natin na sila bawal magturo, bawal magkaroon ng tinatawag na pamumuno sa lalaki. Pero pag may kinalaman po sa gawain at katatibay ng iglesia, sila po ay mayroong boses. So, yun po ay nararapat dinggin. Pero sa papaanong paraan po, yun po ay pag-aaralan po at indesisyonan po ng mga kalalaki yan. So, motivate men to unleash their potential. So, yun po, no, motivate men to unleash their potential to some reading, scripture reading, or teaching. No? Doon po sa aklat ni Hebrew, chapter 10, verse chapter 5, meron po doon talata, sila din na kayo dapat nang maging mga guro. So, ibig sabihin, habang po tayo tumatagal, dapat po, nagkakaroon po tayo ng kakayanang magturo. Diba? Kay lalaki, kay babae. Paano po nakapagtuturo ang mga kababaihan? Sila po ay nakapagtuturo sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan. Diba? Yan po ay ginagawa sa ibang mga kongregasyon. At yung po mga kalalakihan, yung pong kasalayan po natin, alam po natin sa psychology, meron po tayong tinatawag na yung learning retention. No? Ang retention po ng learning nangyayari kapag ito ay frequently used. Kapag hindi natin nagagamit, nakakalimutan po natin. So, ganun po yung mga kalalakihan. Yung kanilang kakayanan sa pagtuturo, pag-aawit, so reading, yun po ay mahalaga, yun po ay pinapractice. Kaya po ito ay bahagi ng invitation po para po sa lahat ng kalalakihan na makibahagi sa ganitong gugruhin ng gawain sa aklat dito po sa pulpito. So, pulpit activities, yun na po yung tapos, conduct monthly meeting, yun po ay hihiling po namin na magkaroon po ng monthly meeting ang mga kalalakihan para po i-discuss yung mga problema ng iglesia at para po sa kaiunlad ng gawain ng iglesia. Invite every man of the church to participate in the monthly meeting. Identify each man's potential for development and participation in activities. Ito po yung hinihiling namin at tinikayat po namin hanggat maaari, pilitin. No? Kung ayaw, pilitin. Propose and decide ways to meet. Propose and decide ways and means for women to be here for their kids. Lalo na po yung mga kababaihan po na meron na pong tinatawag natin tahid sa iglesia. No? Dapat po natin silang maaaring sila ay meron pong karanasan, mga bagay na hindi po alam na mga nakababatang mga ngaral. So, paano po nila may babagi sa amin sa mga ngaral, yun po ay ating pong kinsilipin kung paano po nila may babahagi. Na hindi naman po masisira yung tinatawag na provision dito sa Biblia na huwag magsalita at huwag magkaroon ng authority over men. Okay? Propose monthly, nandun na po yan. Propose monthly schedule for each Sunday of men assignment to serve meetings. So, ibig po sabihin, ito po isang konsyan, ito po galing po sa isang kapatid natin
na dapat po, meron po tayong schedule na po para po maiwasan na, ikaw ay mananalangin, o Brad, ikaw ay magtuturo, o Brad, ikaw yung... So, para po maiwasan na yun. So, ibig sabihin, every Sunday, alam na kung sino po yung magsasalita, kung sino yung tatiyo, kung sino yung mananalangin, sino yung magbabasa, sino yung magsusulilig. Yan po ay ginagawa namin nung kami po ay nasa sa dako na sa ibang bansa. Yan po ay ginagawa namin. Meron po kaming schedule for 3 months. Ngayon, alam po namin, Brad, hindi ako makakarating sa schedule ko. So, ibig sabihin, akin ng bagay, nalalaman na namin para nagkakaroon ng tinatawag ng mga alternatibo. Halimbawa naman po, biglaan, yung tagapagsalita ng darating na linggo, hindi makakarating. So, meron pong mga alternatibo pwede din pinag-uusapan ang mga marangaran. Okay? So, you will propose an alternate person and then the schedule leads. The schedule lead is unavailable. So, pulpit activities, teaching and preaching. Ito po. Yung pong, dito po, mapansin po niyo, meron po tayo isang marangaran lamang sa isang every Sunday. Ito po ay, nung ako po yung narito, nung ako po yung natutulog, maglalaki po kami dalawaan, isang Bible study at isang sermon. Bakit po? Mahalaga. Normally po, yung isang tayuan, ito po yung ginagawa sa isang maliit na congregation. Sa isang maliit na congregation ito ginagawa. Ngayon, bakit po kinakailangan yung, sa kagaya po natin, bakit kinakailangan po magkaroon tayo ng Bible study at ng sermon? Unang-una po, para po magkaroon ng bahagi, yung ibang kalalakihan na gustong magkaroon ng kasanayan sa pagtuturo. At pangalawa, para po sila masanay. Masanay po nila yung kanilang ability. Kasi kapag hindi po nila nasasana, kumbaga, dumarating yung panahon, unti-unti po nilang nakalimutan at nawawala yung kanilang kilit. No? Yung desire po nila ng pagtuturo, nawawala po sa kanila. So, nababanaan po yun, namamatay po yung kanilang init sa pagsisikap. Diba? So, yun po ang pipilitin natin muling ilagay. Pangalawa po, magkaiba po yung teaching at yung sermon. Ano pong pagkakaiba? Yung teaching, o yung tinatawag po natin doctrine, ito po ay kagaya po ninyo, mapapansin po ninyo, ako po yung nakakarinig yung nakaraan nito, yung mga, may mga bagong bugis. Mga pala po, nakuha ko agad hindi na sabihin ni kapatid. Sapagkat, medyo naging malalim yata yung naging pagtatanong ko. Lalo na kaya rin, pinanggit ko yung hindi nabanggit yung salitang you na nagbigay ng malaking pagkakaibang konteksto. Diba? Yun ay isang bagay na yun po ay nakukuha natin na pag-aaralan natin sa Bible study. Halimbawa po, yung salitang A. Ito po. A. Anong importante niya? A. May kabuluhan ba yan? May kabuluhan? Tingnan niya, may kabuluhan? Wala kabuluhan. Pero, ang laki po ng epekto niya. Lalo na po sa 1:1. Kung sabihin, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was a God, ang laki pong epekto nun sa doktrina. Diba? Yan po yung pinipilit na Iglesia ni Cristo 1940. Na kaya dapat anya isali sa Tagalog, at ang verbo ay isang Diyos. Ang laki pong problema, di ba? At yung pong sabi po ng mga Jehovah's Witnesses, sabi nila, sa kanila pong translation, ginamit nila yung pong salitang A, in-insert po nila. Diba? So, ang palaking bagay po, yun po ay nakukuha, nalalaman po natin yun sa pamamagitan ng Bible study. Sapagkat ang Bible study po ay ang pundasyon po ng ating paniniwala. Ang sermon, ito ang application natin sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Okay, so magkaiba po yung dalawa, nililiwanag ko po. Kaya po mahalaga po na malaman natin na magkaroon po tayo ng muli ng Bible study at ng sermon para muli umakyat po muli yung ating, para magkaroon po tayo ng kasanayan sa mga bagay na hindi na po natin napapag-aralan. No? Kaya po nabanggit po natin kapag ito ng aralan, wala pa